Batiin ko lang po muli ang bawat isa ng mapagpalang araw po sa bawat isa. So ito na nga po, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. So kung makikita nyo po sa inyong mga screen, ang pag-aaralan po natin for today is walk by the Spirit or by the Holy Spirit nga po. So as Christian po or follower of Christ po, yun nga po, we need to walk by the Spirit and let the Holy Spirit lead us on how to live our life nga po. So bago po tayo magpatuloy is konting recap nga lang po yung napag-aralan nga po natin last week kung matatandaan nyo po about sa blessed life. So yun nga po, ang pagiging blessed nga po ay hindi lamang makikita sa physical wealth or material things nga po na meron tayo. Bagkus ang blessed life nga po is having a right attitude, right response, and having a godly standard of living. So ang pagkakaroon nga po ng right attitude like unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind ay nakakalugod nga po ito sa paningin ng ating Panginoon. Kaya may experience nga po natin ang kanyang pagpapala sa ating mga buhay. And yung second nga po is right response na yun nga po, do not repay evil for evil or reviling for reviling. But on the contrary, bless for this you were called that you may obtain blessing. So tinawag nga po tayo ng Panginoon upang mag-bless nga rin po ng ating mga kapwa. So yun nga po, kung gusto nga po natin ng tahimik at matiwasay na pamumuhay na pinagpapala ng Panginoon, ay kailangan po natin ng right response na do not repay evil for evil. So yun nga po, tinawag tayo ni Lord upang mag-bless, hindi para gumawa ng kasamaan o ikakasama ng ating kapwa. So ang pinagpapalang buhay nga po ay ang nagpapala din sa ating kapwa. So may kasabihan nga po na it is better to give than to receive. So mag-bless din po tayo ng ating kapwa upang ma-obtain nga po natin yung blessing ng ating Panginoon. So yung third naman po is right standard or godly standard ng pamumuhay para nga po tayo ay ma-bless ni Lord. So kung gusto nga po natin ng bless or pinagpalang buhay, kailangan po natin yung ating pamumuhay po is built on the right standard or godly standard. Na yun nga po, hindi na tayo nagsasalita ng masama at kasinungalingan at lumayo na din po tayo sa paggawa ng masama at gawin po natin yung mabuti at naaayon sa at nakakalugod sa paningin nga po ng ating Panginoon. At yung promise niya nga po dito na for the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their prayer. So yun po yung summary or pinag-aralan nga po natin last week about sa the blessed life nga po. Then so ang pag-aaralan nga po natin today ay walk by the Spirit. So ang ating pong scriptural passage ay matatagpuan nga po sa Book of Galatians, chapter 5, verses 16 to 25. So basahin ko po. Ang sabi po dyan, but I say, si Apostle Paul po ang nagsulat nito sa church nga po ng Galatians. So sabi po dyan, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law, not the works. Now, the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such thing will not inherit
the kingdom of God. So may warning po sa atin dito. So verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Amen. So papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy ay humingi nga po tayo ng karunungan, godly wisdom sa ating Panginoon upang mas madali nga po natin maintindihan ang ating pag-aaralan nga po. So manalangin po tayo. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, muli nagpapasalamat nga po kami sa inyo, nagkatipon-tipon nga po kami muli upang manalangin at mapag-aralan nga po ang inyong mga salita nga po, Father God. And Lord, humihiling nga po kami ng godly wisdom, O Lord God, sa amin nga pong pag-aaralan, O Lord God, na maging mas malinaw, mas maging madali nga po namin maintindihan nga po itong pag-aaralan nga po namin for today, O Lord. Lord, gabayan nga po kami sa tulong ng banal na Espiritu nga po, Lord God, na ito nga po ang aming topic na kami nga po ay we need to walk by the Spirit nga po sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, tanging mga salita mo nga lang po, Lord, ang mamutawi, O Lord, maging gamitin nyo nga lang po ako bilang mouthpiece nga po ng inyong mga salita nga po, Lord God. Ikaw nga po aking maitaas, ang aming mapapurihan, ang aming masamba nga po, Father God. Lord, open our hearts, our spiritual ears, our spiritual minds, our spiritual hearts nga po sa Lord, sa pag-aaral nga po for today, O Lord. Maraming salamat nga po, Father God. Ito nga po aming dalangin, in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 So, yun po. Ang context nga po nitong ating pag-aaralan, bago po tayo mag-proceed sa ating mga points. So, ang context nga po nito ay naisulat nga po ni Apostle Paul na ina-encourage nga po tayong mga believers po na we need to submit to the influence of the Spirit or of the Holy Spirit to guide us and to lead us nga po in our daily life. So we need to submit to the Spirit. Kaya nasabi niya nga po dito sa 16 to 17 na, but I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against of the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So sinasabi nga po dito na ni Apostle Paul na we can win over the desire of our flesh by walking in the Holy Spirit. So kaya po nating manalo sa desire ng ating mga flesh or ng ating sinful nature by walking by the Spirit. So, yun nga po, it is a winnable war nga po against our flesh. So, when we walk in the Spirit ay hindi na nga natin pagbibigyan ng ating sinful nature o ang desire ng ating mga flesh. Dahil the Holy Spirit will empower us to do the will of God instead the will of our own flesh nga po. So kapag nagmanifest nga po ang Holy Spirit sa ating buhay, yun nga po nagkakaroon po tayo ng godly desires nga po, and mas sinusunod na nga po natin yung will of God instead ng yun nga po will ng ating flesh. Kaya po nasabi nga po dito ni Apostle Paul na and you will not gratify the desires of the flesh when we walk by the Spirit nga po. Magkasalungat nga po talaga ang desire ng flesh at ang
ang desire nga po ng Holy Spirit. So magkasulangot po ito. So the Holy Spirit nga po ang tumutulong sa atin upang mapanatili nga po tayo sa right path nga po. Kaya we must walk by the Spirit to keep us on the right path na maglilid nga po sa atin sa eternal life. Kaya po walk by the Spirit. So magkasalungat po ang gawain ng ang desire nga po ng flesh at ang desire nga po ng spirit. So yung desire nga po ng flesh, so ang sabi nga po dito, when we walk by the flesh, ito nga po yung mga ano ng flesh natin. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this. So may warning nga po rito. So it is a warning nga po para sa atin nga po na sinabi nga po dito ni Apostle Paul na if we are walking by the flesh, we will not inherit the kingdom of God. So ito nga po yung mga desire ng ating flesh. So ang lahat nga po ito is hindi nga po ito nakakalugod sa ating Panginoon. So lahat nga po ito ay sins. So ito nga po ay deception ng kaaway upang mapagbigyan nga po natin ang kagustuhan ng ating mga laman o ng flesh. At nagre-resulta nga po ito nitong mga kasalanan na ito. So ang magiging resulta nga po nitong mga sins na ito sa atin is grief and pain o matinding kalungkutan at kasakitan. So kapag sinunod nga po natin yung kagustuhan o desire ng ating flesh or ng ating sinful nature, so ang resulta nga po nito is very clear. It will lead us into condemnation and destruction nga po or pagkasira ng ating buhay. So may experience po natin yung grief and pain at matinding kalungkutan kapag dito nga po tayo nag-walk by flesh. So marami nga pong tao, di ba, na nakaka-experience nito ngayon dahil they are walking by the flesh. So the enemy deceives us na it will make you feel good. So nung hindi pa nga po tayo nakakakilala sa Panginoon, di ba? So nakaka-experience din tayo ng ganito. So parang normal lang sa atin na gumawa nitong mga kasalanan na ito. So ito nga po yung deception ng enemy. The enemy deceives us na it will make you feel good. You will only live once. Kaya gawin mo na itong mga bagay na ito na makakapagbigay ng panandaliang kasiyahan sa iyong flesh. O a little bit can't hurt you. So yan po yung madalas nating naririnig or bumubulong sa atin, di ba? At nung hindi nga po tayo nakakakilala sa Panginoon. At kapag pinagbigyan nga po natin yung a little bit na yon, so ayun po yung magiging window ng enemy upang ma-deceive at makakilos at mamanipulate niya nga po ang ating mga isipan ng ating buhay. So yan po yung kanya manipulation na dinideceive kanya na a little bit can't hurt you or you only live once, it will make you feel good. So yan po yung katawan dito, di ba, pag namuhay tayo by our flesh. So kapag pinagbigyan mo nga po itong maliit na sins or kahit malaking sins, so it is a sin pa rin po yung kagustuhan ng ating flesh. So eventually it will lead us into habitual. Magiging habit mo na po siya. So habitual sin, so yun nga po, palagi mo na siyang ginagawa na akala mo normal lang. So kasi nakikita mo sa ibang tao. But then, ito nga po ay magre-resulta ng matinding kasakitan at kalungkutan. So, yan nga po yung gawa ng kaaway dito sa mundo. So, pagbigyan mo ang kagustuhan ng iyong flesh or ng iyong sinful nature. But at the end of the day, yun nga po, kapag itong mga sins na to, naging habitual sins na, palagi mo nang ginagawa, sa tingin mo ay okay lang dahil marami namang gumagawang mga tao, di ba? So feeling mo okay lang to. Kasi marami namang gumagawa. So yun yung ng deception ng kaaway and it will lead us into destruction nga po. So ang magiging resulta pa nga po nito ay broken homes,
shattered lives, anxiety, depression, rejection, guilt, and yun nga po yung grief and pain. So sa madaling salita po is magiging miserable ang buhay natin kapag sinunog nga po natin itong ating sinful nature o ang kagustuhan nga po ng ating flesh. So yan po magiging miserable nga po ang ating buhay kapag ka po tayo ito nga po ay sinunod nga po natin itong mga sins na ito, itong ating sinful nature. So, at may warning nga po rito si Apostle Paul na, I warn you, as I warned you before, that those who do such thing will not inherit the kingdom of God. So, it doesn't mean naman po na yung salvation is nawawala or mawawala ang iyong salvation. So, hindi po nawawala ang salvation. It is finished. But then, it means po na ang gumagawa or nagpapatuloy sa paggawa nitong mga sins na ito or habitual sins ay hindi po totoong tumanggap sa ating Panginoon. Kaya they will not inherit the kingdom of God. So kapag patuloy ka pa rin gumagawa nitong mga sins na ito, ito nga po, you will not inherit the kingdom of God. Meaning, hindi ka talaga totoong tumanggap dahil walang transformation na nangyari sa buhay mo. Because when you accept Jesus Christ, the true repentance is there. Tsaka talaga magta-transform ang iyong pamumuhay. But then kapag ka nagpapatuloy ka pa rin dito sa mga sins na ito, di mo siya it means you didn't accept Lord Jesus Christ dahil walang transformation na nangyari sa buhay mo. So, yun po ang importante, yung true repentance. So, yung salvation po is nandyan lang. We need to accept and transform our lives, repent from our sins. Amen. So, yun nga po, dahil lang totoong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ay nagte-turn away from wickedness or nagte-turn away nga po dito sa mga sins na ito na nabanggit nga po rito. So, yun nga po, ang totoong tumanggap ay nagkakaroon ng transformation sa kanyang pamumuhay at umiiwas na nga po sa mga gawi or sa mga gawain na hindi nga po nakakalugod sa paningin ng ating Panginoon. So, kaya nga po, di ba sinasabi rin sa Bible na merong sheep at meron din pong mga goats. So, yung sheep in a wolf's clothing na tumatawag nga po sa pangalan ng ating Panginoon. So, for example, yung mga false prophets or mga bulang propeta nga po, di ba, ginagamit nila ang ating Panginoon upang magawa nila yung kanilang mga habitual sins. So, hindi po talaga lahat is makaka-inherit ng kingdom of God. So, yun nga po, kaya winawarningan nga po tayo ni Apostle Paul. Kapag ginagawa pa rin po natin ito, so kapag wala pong transformation sa ating buhay, so yun nga po, sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. You know how you have failed the test of genuine. If not, you have failed the test of genuine faith. So examine yourselves daw po to see if your faith is genuine. Test yourselves. Surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. So yun po yun. So we need to examine ourselves nga po in our hearts po if we are doing what is pleasing to God. So kung ano nga po yung nakapag-please sa ating Panginoon, yun na po ba yung ginagawa natin or ang ginagawa pa rin po ba natin is yung pag-please sa ating mga flesh. So yun dun nga po natin yung genuine faith if we are pleasing. Yung ginagawa po natin is yung piniplease na nga po natin ng ating Panginoon at hindi na nga po yung ating sinful nature or yung ating flesh. So yun nga po, only you and God nga lamang po nakakaalam dahil
true repentance nga po is a must if we want to inherit the kingdom of God. So, true repentance nga po, ang inaano nga po rito ni Apostle Paul, na we need to examine ourselves. Kung ang ginagawa na nga po natin is yung nakakalugod na nga po sa Panginoon or nakakalugod pa rin sa ating pansariling kagustuhan nga po, or yung sinusunod pa rin ba natin yung ating sinful nature. Itong mga sins na ito ay nagre-resulta nga po kapag sinusunod nga po natin yung ating sinful nature. When we walk by the flesh. So ito nga po yung warning sa atin. Kaya alam na po natin ang difference ng walking by the flesh. So ito nga po yung second point na walk by the Spirit. So ang second point nga po natin sa walk by the Spirit, so ang sabi naman po dyan, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desire. Then, so, ito nga po, when we walk by the Spirit, so nagkakaroon po tayo ng bunga or ng fruit. So ito na nga po yung magmamanifest sa ating buhay when we walk by the Spirit. So nabanggit ko nga po noon, yung kung mapapansin nga po natin dyan is singular nga lang po yung word na fruit. So hindi po fruits of the Holy Spirit. So fruit lang po. Meaning po na dapat po lahat yan is nagtataglay nga po tayo. Magkakasama po yan lahat. So hindi lang po pwede na may love, joy, and peace, pero wala naman sa iyo yung patience, kindness, goodness. So hindi po pwede. So lahat po yan is magmamanifest sa ating buhay. Itong love, joy, patience, peace, kindness, so goodness, faithfulness, gentleness, and yun nga po yung self-control. So lahat po yan is magmamanifest sa ating buhay when we walk by the Spirit. So all in one package na nga po yan talaga siya. Kaya when we walk by the Spirit, ito po yung fruit at bunga na magmamanifest sa ating buhay. And it should be evident nga po sa ating mga buhay. So nakikita po ng mga tao na nakakasalamuha natin yung fruit of the Holy Spirit that is within us. So dapat po evident na isasabuhay nga po natin itong meron nga po tayong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So kaya po we have to let ourselves be led by the Holy Spirit of God upang mag-manifest nga po ito sa buhay natin. At importante nga po na ina-acknowledge natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Dahil ang Holy Spirit nga po ang tatak o seal natin bilang isang anak ng Diyos. So ito po yung nagiging seal or tatak natin. So mababasa po yun sa Book of Ephesians chapter 1 verse 13. So napag-aralan nga po natin ito na dati na the Holy Spirit as a seal or tatak ng isang Kristiyano. So ang sabi nga po doon, and you were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So, ang tatak nga po ng anak ng Diyos ay ito nga pong Holy Spirit. Dahil nagmamanifest na nga po sa ating buhay itong fruit or bunga nga po nitong banal na Espiritu nga po ng ating Panginoon. At and then yun nga po, sinabi nga rin po dito na and those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. So, kakalimutan na nga po natin yung
yung sinful nature nga po natin, yung mga desire nga po na naglilid nga po sa habitual sins. So yun po yung sinasabi nga po rito, passion and desire. Yung naglilid nga po sa habitual sins nga po. So yun nga po, meaning we need to die to our own selves. We need to die to our sinful nature na meron nga po tayo. Ito po yung have crucified the flesh with its passion and desire. So we need to die to the sinful nature nga po na meron tayo dahil na-crucified at namatay na nga po ang ating Panginoong Jesus para sa ating mga kasalanan. Kaya huwag po nating sayangin or baliwalain nga po yung ginawa niya nga pong sakripisyo para matubos nga po tayo sa ating mga kasalanan. So kapag naintindihan nga po natin yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon is yun nga po, para saan pa yung kanyang pagsasakripisyo, matubos nga po tayo sa ating mga kasalanan kung gagawa pa rin po tayo ng hindi nakakalugod or kasalanan pa na patungin pa natin yung ating mga kasalanan. So doon pa lang na-stop na dahil nagsakripisyo na nga po ang ating Panginoon. So lagi po nating isipin yung kanyang sacrifice sa ating mga kasalanan. So yun po yung magko-conflict sa atin na hindi na nga po gumawa muli ng hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Yun nga po, dahil itong, yun nga po, yung sin, itong ating sins ang naghihinder nga po para magkaroon nga po tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Nung hindi pa po tayo nakakilala sa ating Panginoon, we are dead in the spirit nga po, di ba? Dahil patuloy po tayo, akala natin normal lang ang paggawa nitong mga habitual sins na ito. But then, yun nga po, nung natanggap nga po natin, nakilala natin ang Panginoon, yun nga po na mamumuhay na nga po yung Holy Spirit ng ating Panginoon sa atin. At yun mako-convict na nga po tayo sa paggawa nitong mga sins na ito. At magkakaroon nga po tayo ng true repentance nga po. So, ang sins din po is yung parang pader or naghihinder upang makalapit nga po tayo sa Diyos. At binasag na nga po yun ng ating Panginoong Jesus nung namatay nga po siya sa krus ng Kalbaryo. So, ang ating Panginoon Jesus nga po ang ating naging way upang makalapit nga po tayo at magkaroon ng relasyon sa Diyos nga po na lumikha nga po sa atin. So kaya nga po true repentance nga po is a must kapag tayo nga po ay isang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Kaya po we must walk by the Spirit. Kasi po kung sa pansarili nga lang po natin kakayanan ay patuloy din po tayong makakagawa nitong mga habitual sins na ito at walang conviction sa ating mga puso. Kaya nga po we need to walk by the Spirit. Kasi kung sa pansarili lang po talaga natin ito, talagang mahirap po talaga na mamuhay at umiwas sa kasalanan, sa tentasyon nga po na ino-offer ng mundo. So, kaya we must walk by the Spirit. Ito nga po yung ine-encourage nga po rito sa atin. So yun nga po, akala nga po natin normal lang yung dati nung hindi nga po tayo nakakilala sa ating Panginoon. Akala nga po natin normal lang dahil nakikiayon tayo sa nakikita natin sa society or sa mga nakikita natin na kaya kailangan po talaga natin ng gabay ng banal na espiritu to guide us and help us to flee from the temptations nga po nitong mundo. And makakabuti nga po ito para sa atin. So, ang pagsunod nga po or sa leading nga po ng Holy Spirit, makakabuti po ito sa atin dahil magkakaroon nga po tayo ng godly desires. Kaya yung commands nga po ng ating Panginoon is magiging mas madali nga po para sa atin itong sundin at hindi nga po ito magiging burden
Pagkos magiging kagalakan nga po ito para sa atin. Dahil alam naman po natin na our Lord wants the best for us. So ayaw niya nga po tayong mapahamak or masira at mawasak nga po ng kaaway ang ating mga buhay. Kaya binigyan niya nga po tayo ng Holy Spirit na magagabay nga po sa atin to lead us, to convict us nga po sa paggawa nga po nitong mga habitual sins nga po ito. Kaya ito nga po yung katuwang natin sa paglakad nga po rito sa mundo. Ito nga pong banal na spirito nga po. Amen. So, ang ating nga pong conclusion sa ating pag-aaral. So, we must walk by the Spirit because it will lead us into the right path. And not by the flesh because the flesh will lead us into destruction. And yung ating nga pong challenge and application nga po, na yun nga po dito rin po sa ating text sa verse 16 and verse 25. Yun nga pong application sa ating mga buhay. Na, but I say walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. So it is a winnable nga po. We are winnable war nga po against our flesh when we walk by the Spirit. So kaya po nating manalo sa desire ng ating flesh. So and then sa verse 25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. So yan nga po ang ating application sa ating mga buhay. So dito na nga po muli magtatapos ang ating pag-aaral. So let us pray po. Ama naming Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, muli nga po kami nagpupuri, nagpapasalamat nga po sa inyong mga salita, O Lord, na tunay na buhay at nangungusap nga po sa aming mga buhay nga po, Lord. Lord, maraming salamat nga po sa inyong mga salita na napag-aralan nga po namin, O Lord, na Lord, continue to guide us, O Lord, by the leading of the Holy Spirit in our lives nga po, O Lord, na sa araw-araw nga po naming pamumuhay, O Lord, na Lord, gabayan nyo nga po kami upang Lord, patuloy nga po kami na makaiwas at makapli sa mga kasalanan, O Lord, na Lord, na parang normal nga lang po na dito sa mundo, O Lord. Lord, tulungan nyo nga po kami na mag-grow pa ang aming pananampalataya nga po, Lord. Lord, maraming salamat nga po sa banal na espiritu na ibinigay nyo nga po sa amin upang kami nga po ay gabayan, maging katuwang, maging comforter nga po namin, maging kaibigan, Lord. Maraming salamat nga po, Father God, O Lord. Tunay na hindi nyo nga po kami pinabayaan, hindi nyo nga po kami iniwan, Lord. Maraming salamat nga po, Lord. Gabayan nga po kami sa araw-araw nga po namin pamumuhay. And Lord, nagpapasalamat din po kami sa mga biyaya nyo, sa mga blessings na nare-receive nga po namin sa inyo sa araw-araw, sa aming physical health, sa financial, sa spiritual, sa emotional, O Lord. Maraming salamat nga po sa Lord, sa biyaya na ito sa araw-araw, Lord. Maraming salamat at gabayan nyo nga po ang aming buong pamilya, aming buong sambahayan nga po sa araw-araw, Lord. Maraming salamat nga po sa inyong kabutihan, O Lord God, sa inyong kadakilaan, sa inyong faithfulness nga po sa aming mga buhay, O Lord. Maraming salamat nga po, Father God. Ito nga po aming dalangin in Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen.